Patuloy po tayo mag-aantabay hinggil dito sa sinagawang launch na ito ng rocket ng North Korea. At may mga report nga ho na pumalya daw po itong paglunsad na ito pagkalipas po nitong iniwan ng kanilang launching pad. Patuloy pong kinukumpirma pero yan po ang inireport ng US officials sa ilang mga international news agency. At matatandaan natin, no, Igan, na yung sinasabi rin ng North Korea, kasi wala pang official na pahayag mula sa North Korea, pero matatandaan natin na isinasagawa nila ito bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng kanilang founder. At talagang iginigit nila na ito ay isang weather satellite at hindi ito rocket missile. Alamin natin reaksyon ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. Narito ang kanilang tagapagsalita, Ginoong Raul Hernandez. Good morning po. Good morning, Igan. Opo, ano na pong nakakalap niyo impormasyon dyan at ano reaksyon ng ating gobyerno? Well, so far, we heard the news about the launching at 7:39 this morning. Opo. At it went up the launch pad. Pero ang balita nga na nasasagap natin, which has not been confirmed yet, Opo. is that it disintegrated immediately after the launching. Nagkawatak-watak nga raw po. Yes, so ngayon po we were still monitoring and for a statement, maybe for a reaction, we will have to do this later. Okay, oras po na nagkaroon ng official confirmation hinggil dito sa sinapit itong missile nito. Bababa ho ba natin yung mga alerto sa iba't ibang lugar, ASEC? I would think so, yes. So, pag natapos na yung incident, there's nothing more to be concerned about until there is a new plan to launch another rocket. At naku, mahaba pang plano pa uli yun. Okay, ASEC, pwede ko ba samantalayin, kamusta yung stand-up naman natin dyan sa May Spratley, sa Scarborough Shoal? Well, Igan, this morning, yung ating Secretary of Foreign Affairs at si Ambassador Ma, may meeting, at 8 o'clock. Pag-uusapan itong nangyayari doon sa Scarborough Shoal at hopefully makahanap tayo ng solusyon dito sa mga Chinese fishermen. Nandoon nga, nanghuli ng mga illegal na mga yaman natin doon sa dagat na yan. Opo. At ma-resolve itong sitwasyon doon sa shoal na ito. Pero nandun pa rin yung isa lamang nating sasakyang pandagat? Isa lang? Opo. At nadagdagan pa sila, di ba? Umalis yung ating BRP Goryeo. Gregorio del Pilar kasi kailangan mag-replenish at mag-re-provisioning yung supplies nila. Pero babalik din? Yan ang kanilang mandate. Pero nabalitaan din natin na yung isang barko ng China ay umalis na at mayroon ibang misyon. Ito ang sinabi ng kanilang ambassador sa ating Secretary of Foreign Affairs. Okay. ASEC, maraming salamat po. Thank you very much also, Igan. DFA spokesperson Raul Hernandez. Balikan na natin ang NDRRMC. Ian, anong latest nyo dyan? Igan, ito nga, magkakaroon ulit ng press conference itong si Yusek Benito Ramos. At malaman lang natin, Yusek, meron na po ba talagang confirmation kung nag-fail itong rocket po ng North Korea? Wala pa tayong confirmation na yan. Dahil may raw information na ito ay nagkawatak-watak. Bago natin ihayag sa ating mga kababayan, kailangan i-confirm natin ito dahil wala pa tayong confirmation nito kung successful ito o failure. Sino po magko-confirm nito sa atin sa NDRRMC? Dito sa ating armed forces, sa kikipag-ugnayan nila doon sa US Pacific Command. In touch naman po yung FACOM sa atin po, sir? Opo, naka-direct contact tayo through the armed forces. Sir, kamusta po yung paghahanda natin dito? Talagang nakatutok tayo ng gusto. Yung lahat ba ng mga pinlano natin ay natupad ba? Yes, yung paghahanda naman natin ito ay paghahanda tayo long time ago. Kaya yung ating mga kababayan ay yung awareness nila ay umaabot na hanggang doon sa barangay. Kaya nakatutok po sila lahat ngayon. Sir, lagi mo sinasabi na okay lang na maging OA kesa no A.
Ito nga lang na sana ay maintindihan tayo ng ating mga kababayan dahil from the military point of view, yung human error ay malaki, it's a big deal sa amin dahil yung artillery rounds lang kung ito ay because of human error babagsak sa amin. So kami ang may experience dito because of human error. Sir, yung mga defense attachés natin sa Seoul tsaka sa Tokyo, nagbigay na ba sila ng word sa inyo? Ito pa, hindi ko pa nabasa itong cellphone natin dahil busy sa kaka-interview ninyo. Kaya bigyan ninyo ako ng panahon para makapag-contact tayo dyan sa ating mga kaalyado. Okay. Maraming salamat po, Yusek Ramos. So, Igan, sinabanggit nga nitong si Yusek Ramos na hindi pa daw nakukonfirm. Pero Igan, baka may katanungan ka kay Yusek Ramos. Okay, wala na iyan. Tinihintay na natin kumpirmasyon itong mga balitang itong patuloy yung nire-report din sa atin. Kaugnay na itong paglusa nito at yung mga possibility na ito nga ay hindi naging matagumpay. Okay, salamat Ian. Okay, Igan, salamat. Ian Cruz mula po sa NDRRMC. Samantala, para po makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isan sa 4627. At para sa iba pang malalaking balita, mag-log on sa www.gmanews.tv. Bisitahin din po ang www.gmanetwork.com, ang pinaka-komprehensibong media portal sa Pilipinas. At yan po ang mga unang balita sa umaga ito. Kasama si Rhea Santos, ako po si Pia Arcangel. Kung may balita report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address. Padala po yan sa 4627. Mga Igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang unang balita.